Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tafsir. Tiyatalakay na natin suratul A'la. Alhamdulillah. Sa sumunod na bahagi, al-khalqu wa takdiru wa ikhrajun nabat. Ang pagkakalikha daw at pagkakatakda sa mga nilikha. Yung ay takdir ni Allah, yung pagtatalaga ng kadar at gayon din yung pagtubo ng mga halaman. Wa qawluhu ta'ala alladhi khalaqa fasawwa. Kasi nga yung mga naunang ay, di ba? Sabi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Luwalhatiin daw natin ang pangalan o ang pangalan ng ating Panginoon na kataas-taasan. Kasi utos ito ni Allah. Luwalhatiin mo ang pangalan ng iyong Panginoon na kataas-taasan. Yung sumunod na ay alladhi khalaqa fasawwa. Sing alladhi dito tinutukoy si Allah pa rin, ang Rabbukal A'la. So luwalhatiin ang pangalan ng iyong Panginoon na kataas-taasan na lumikha. Alladhi khalaqa fasawwa. Na lumikha at nagbigay dito ng hugis. So lahat ng nilikha ni Allah ay binigyan niya ng hugis na nababagay dito. Depende sa kung ano ang pangangailangan nito upang ito ay makasurvive. Yan nga yung mga nilikha ni Allah. Iba-iba yung anyo ng nilikha ni Allah. Iba-iba. Sa mga nilikha ni Allah, maaari pa nga natin na mahati-hati ito sa dalawang malaking uri. Yung mga bagay na may buhay at mga bagay na walang buhay. At yung mga bagay na may buhay, pwedeng hayop, pwede siyang halaman, na yung halaman, iba yung itsura niya sa hayop. Yung mga hayop, so binigyan ni Allah yung mga hayop ng paa para makakakilos sila at mga bibig para makakakain at iba pang kailangan nila. At sa mga halaman, sa matagal na pinag-aaralan ng mga tao yung mga halaman, wala naman natuklasan na halaman na may paa. Kasi hindi man nila kailangan gumalaw talaga. Sapat lang na nando sila sa isang lugar. Tapos kumakain sila hindi sa pamagitan ng kanilang mga bibig, pagkus meron silang mga dahon. Sa dahon kumukuha ng sunlight. Tapos yung ugat na rin nila na kumukuha ng mga sustansya sa lupa. Ang galing nga, ang galing ng masyala, ng pagkakalikha ni Allah. At actually pareho yung proseso eh. Pareho yung proseso na nangyayari. Yung tao, nakakuha tayo ng sustansya sa pamagitan ng kinakain natin na pagkain. Yung halaman, ganun din sa ugat. Tapos yung nakukuha niyang sustansya sa ugat, napoproseso yun sa pamagitan ng liwanag ng araw na nakukuha niya mula doon sa dahon niya, yung photosynthesis. Ang galing. Tapos, yung proseso ng pagkuha ng tao ng enerhiya o sustansya doon sa kanyang kinain at yung pagkuha ng halaman ng enerhiya o sustansya mula doon sa kanyang sinipsip, sa kanyang mga ugat. Pare-pareho lang yung involved ng mga chemical o mga element. Primarily, hydrogen, carbon, tsaka oxygen. Yung mga tao, yung sinisipsip ng katawan natin, yung nga, hydrogen, carbon at oxygen at madalas sa anyo ng yung carbohydrates sa kanin. Tapos yung mga kinakain nating karne ng hayop, meron din yung taba, may hydrogen, carbon at oxygen din yun. Kaya kapag humihinga tayo, yung oxygen na hinihinga natin, ginagamit yun ng katawan para sunugin yung mga nakuha natin ng mga hydrogen, carbon at oxygen sa pagkain. Susunugin. Ang galing nga parang yun. Di ba acetylene? Yung LPG nga yung hinahalo nila minsan haluan yun ng oxygen tapos magiging mainit na yun. So ganun yung tao. Tapos yung byproduct nun, di ba yung makina ng sasakyan. Ang binubuga nun, carbon monoxide. Ang tao, ang binubuga, carbon dioxide. Tapos yung halaman naman pala,
Yung mas kamangha-mangha. Yung halaman, so yung dahon niya bukod sa sumisipsip ng solar, ng ano, ng liwanag, sumisipsip naman siya ng carbon dioxide na binubuga ng tao o hayop. Tapos yun naman yung gagamitin niya para makabuo siya ng sustansya sa loob ng katawan niya at enerhiya. Palitan lang sila ng tao. Kaya nga dapat kung merong tao, meron ding halaman. Hindi puwedeng puro tao yung nakatira sa isang lugar. Dapat merong halaman. At yun nga, yung nakakamangha pa niyan dun sa oxygen. Ang pinakamalaking nagsusupply pala ng oxygen sa buong mundo, hindi yung mga puno. Kasi kita natin maraming puno, 'di ba? Akala natin diyan galing karamihan ng oxygen, hindi pala. Sa dagat nanggagaling, sa mga lumot na nandun sa dagat. Kaya nga kapag yung global warming lumala, maapektuhan na nito yung dagat at masisira yung mga lumot, hindi na sila mabubuhay ng maayos. Maaring bababa yung oxygen level sa mundo. Kaya ang lahat sa mundo talaga balanse. Kaya itong fasawa na ito na sinasabi ni Allah tungkol sa kanyang sarili, napakakamangha-mangha. Ang dami mong mapagtatanto eh. Lalo na may kaalaman ka sa science. Si Allah binigyan niya ng hugis yung mga bagay-bagay na nilikha niya. Na naangkop. Hindi lang sa kanyang survival, pati sa survival ng iba. Kasi nagpapalitan lang yung tao tsaka halaman halimbawa ng ano eh, ng oxygen tsaka carbon dioxide. Yung carbon dioxide binubuga natin, sinisipsip ng halaman. Tapos yung oxygen na binubuga ng halaman, pati na yung mga lumot sa dagat. Ganon din, inihinga rin naman ng tao. So nagpapalitan yung mga tao, halaman at iba pang mga nilikha ni Allah. So yung inilarawan pa si Allah dito sa mga unang aya ng Suratul Al-A'la. So unang inilarawan sa kanya, Al-A'la, ang kataas-taasan. At yung pangalawa nga, yung nabanggit natin kanina, Alladhi khalaqa fasawwa, na siyang lumikha at nagbigay ng hugis sa kanyang mga nilikha. Walladhi qaddara fahada, siyang nagtakda at naggabay. Si Allah ay nagtatakda at naggagabay. So dito sa khalaqa fasawwa ay khalaqal khalifata wa sawfa khalika ay khalaqal khalikata wa sawwa kulla makhluqin fi ahsanil hayat. So nilikha niya yung lahat ng mga nilikha at binigyan sila ng hugis sa pinakamainam na hugis nila. At yung pinakamainam na hugis nila, hindi lang ito physical na hugis na ano, yung kaaya-aya tingnan, maganda tingnan, di ba? Hindi lang. Bagkus pinakamainam na hugis, ibig sabihin pinaka-epektibo para sa kanilang survival. Kanilang survival. Yung sinabi ni Allah, sa walladhi qaddara fahada, faqala Mujahid, hadal insana lisyafawati was saadati wa hadal an'ama li maraatiha. So kabilang sa mga pagtatakda at paggagabay ni Allah, yung sinabi ni Mujahid, yung kabilang sa mga pangunahing mufassirun, na siya raw ay naggagabay sa mga tao sa kalungkutan at ligaya. At naggagabay sa mga pastuling hayop patungo sa lugar na kung saan sila kakain o iinom. So ultimo yon, si Allah ang nagdudulot. At may kinalaman dito yung aya sa Surah Taha verse 50 nung kausap ni Musa alayhis salam si Paraon. Sabi ni Musa, Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Di ba tinatanong ni Paraon kung sino ang Panginoon ni Musa alayhis salam? Sabi ni Musa alayhis salam, ang Panginoon namin ang siyang nagbigay sa lahat ng nilikha ng pagkakalikha nito. Ibig sabihin siyang nagdulot na malikha ang lahat ng bagay. At naggabay dito sa mga nilikha ni Allah. Ibig sabihin, naggabay sa kung ano ang gagawin nila. Naggabay sa kung ano ang gagawin nila. Yun ang aming Panginoon. Hindi ikaw, Paraon, walang kwenta. Naghahari-harian. Yun nga, yung madalas
Napapaisip ako niyan noon, eh. Paanong napupunta sa kapangyarihan yung masasamang tao, 'di ba? Sina Hitler, yung mga tao na nagdudulot na mamatay yung milyon-milyong mga tao. Sina Hitler, Stalin, at iba pa. Pinabayaan kasi, eh. Pinabayaan sila ng mga tao, sinuportahan pa ng mga tao. Eh kung umpisa pa lang binaril na nila sa ulo si Hitler, 'di ba? Di patay na sana, marami pa nailigtas na buhay. Pero syempre, yun na nga yung tinakda ni Allah. Pero yung aral makikita natin doon, lumalaganap yung kasamaan kapag yung masama, pinapayagan lang natin. Kinukonsinti. Sinusuportahan pa. Doon talaga lalaganap yung kasamaan. Eh kung umpisa pa lang, yung nga, may mga nagtangka na rin sa buhay ni Hitler, eh. Marami, mga general pa niya. Yung isa pa nga sa mga nagtangka sa buhay ni Hitler, o sabi nila, ano lang daw, pinaparatangan lang, pinagbibintangan lang. Si Erwin Rommel, yun ang isa sa mga pinakamagaling niyang general. Bandang huli, pinagbintangan siya na kasabwat do sa pagpatay kay Hitler. Kaya hinuli nila si Rommel at pinagbantaan na papatayin yung kanyang buong pamilya kung di siya magpapakamatay. Kaya nagpakamatay na lang yun, yung general na yun, para hindi na madama yung pamilya niya. Eh kung umpisa pa lang, pinatay na nila si Hitler. Si Hitler, kung tutusin, napakaano nung tao na yun, eh. Wala naman siyang magaling magsalita. Pero kung sa physical na lakas, si Hitler sa yung panahon ng World War II, maraming sakit. Maraming sakit. Ang sumasakit daw sa kanya madalas yung tiyan. Maaaring meron siyang ulcer o gastritis, ganun. Tapos ano din si Hitler. Maliit lang na tao si Hitler, eh. Hindi naman siya matangkad, eh. Hindi naman siya matangkad. Kung gugustuhin nung bodyguard niya balian ng leeg yun, mababalian niya ng leeg yun, eh. Pinabayaan nila, eh, masasamang tao. Kaya lumala ang kasamaan. Katulad dito ni Paraon. Merong mga sumusuporta sa kanya, di ba? Diba si Haman, yung kanyang punong ministro at iba pang mga tao. So sabi ni Musa, yun ang Panginoon namin, hindi ikaw Paraon. Wala kang kwenta. Wala kang kwenta. Kaya nga, ay kaddara kadaran, wahadal khalaika ilayhi. Ang aming Panginoon, ang siyang nagtakda. Ibig sabihin yung hada dito at yung khalka, a'ta kulla shay'in khalkahu thumma hada, na yun ang aming Panginoon na ah, nagdulot sa mga bagay na malikha at nagdulot na sila ay magkaroon ng anyo nila. Yun. Na nga ibig sabihin nito, si Allah ang nagdulot ng mga sukat ng mga hugis nito at mga pagtatakda rito at naggabay sa lahat ng likha. Alhamdulillah. Kama thabata fi Sahih Muslim, an Abdullah bin Amr, iniulat ni Imam Muslim na kay Abdullah bin Amr, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qaddara maqadir al-khalaiqa qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alfa sana." Tunay na si Allah ay nagtakda na ng mga pagtatakda sa lahat ng nilikha. Bago pa man niya likhain ang kalangitan at lupa ng 50,000 years. So 50,000 years bago pa man magkaroon ng kalangitan at lupa, nakapagtakda na si Allah. Ilang milyong taon pa ba ang lumipas bago pa nagkaroon ng tao? 'Di ba? Ilang milyong taon pa yung lumipas bago pa nagkaroon ng tao. Kasi naunang umiral yung mundo, eh. Naunang umiral ang mundo. Pero nakapagtakda na si Allah bago pa ang lahat ng yun. Wa kana arshuhu alal ma. At ang tubig daw, o nasa tubig daw ang trono ni Allah. Nung panahon na yon ang kanyang pagtatakda. Sumunod sinabi ni Allah, "Walladhi akhraja al-mar'a." Na siyang nagpasibol ng mar'a. Yung mar'a, ito na yung lahat ng mga halaman. At tinawag siyang mar'a kasi may kinalaman ito sa riaya o ra'yu. Yung pagpapastol. Kasi mga pastuling hayop, technically, pwede naman nilang kainin ng lahat ng uri ng halaman. Pwede. Lahat ng klase ng halaman, gulay o ano paman, pwedeng kainin ng pastuling hayop.
Yung nga lang may mga hayop na hayop talaga, Mas gusto nila yung tanim ng tao, Ang dami-daming talahib, ayaw nila. Gusto nila kamatis, gusto nila sitaw, yung mga namumunga. Ayaw nila yung yung yan yung mga kambing ni Tuko. Ayaw nila yung ayaw nila iba, gusto nila yung tanim ng tao. Gusto nila yung namiminsala talaga. Walang baraka yung mga hayop na yan, Yung mga tupa na yan, mga kambing na yan, tumaba sa haram. Tumaba sa haram. Yan, pinapabayaan niya lang yan na pagala-gala para mapinsala tayo Ultimo daanan, naharangan ng tupa. Minsan nga, pababa ako, andyan lahat ng tupa niya. Ang tigas ng ulo. Bubusinahan mo na yun, hindi pa yun naalis. Hindi naalis. Paano pala kung meron diyang nagmamadali pababa? Di masagasaan yung tupa, madidisgrasya pa. Yung ibang tao pa naman yun, wala yatang preno yung mga yun Dire-diretso. Lalo yung kulong-kulong ni Ali. Dire-diretso lang yan dyan pababa. Kinakabahan nga, malayo pa lang, dinig ko na Mamaya, mga bata, nandiyan sa baba, naglalaro. O baka yung tupa, masagasaan pa niya, si Semplang siya. Delikado yung mga tupa na yan. Madalang yung sumisimplang sa kulong-kulong. Oo, pero siya nagawa niya. Kasi delikado yung tupa pag masagasaan mo, aangat yung gulong mo doon, Delikado yung tupa. Yung nga lang nasagasaan ko yung pato, ramdam ko umangat yung gulong ng tricycle Akala ko iilag yung pato. Bigat man, Oo, umangat Tapos, yun nga, kinahapunan, pagbalik ko, titingnan ko yung mga pato, saan kaya may namatay kaya? Wala naman. Siguro malambot yung buto nila o na-compress lang. Sa Imara dito yung mga mga gulay, yung mga tanim. So siya ang nagdulot na lumitaw ito, hindi ang tao. At ito nga yung kabangha-mangha sa bagay na ito. Sa nilikha ito ni Allah, dinulot ni Allah na magkaganito. Dahil nga sinasabi, ay min jami'i sunufit nabatat uzuru. So lahat daw ng mga halaman, ito yung mga mar'a, mga pananim, gulay o kahit ano nga kahit hindi kinakain ng tao. Faja'alahu gutaan ahwa. At ito na, si Allah may kakayanan na patubuin ng mga ito. Pero ang gugustuhin ni Allah, meron din siyang kakayanan na dulutin ang mga ito ay matuyot at maging dayami na lang. Diba yung mga damo kapag matuyot? Magiging na lang dayami, yung mga pinagtubuan ng nung palay ganun din, matutuyot. Pwedeng dulutin ni Allah na matuyot yun. Minsan nga hindi pa nga inaani yun Nandun pa lang sa lupa dahil sa tagtuyot, natutuyo na siya talaga. Natutuyo. Kaya sinabi ni Ibn Abbas, Hashiman mutagayiran. Na ito daw ay mangyayari na magiging tuyot na dayami na nagbago ang anyo. Nagbago ang anyo kasi dati, berde siya nung buhay pa siya. Pero nang natuyo na, nagiging puti, namumuti siya halos parang kulay abo. O yung iba pa nga, mangingitim Mangingitim. Tapos ang kamangha-mangha pa niyang kalaunan, maaaring dudulutin pa ni Allah na mabuhay muli yun. Parang tuwing tagtuyot dito, di ba? Tuwing tag-araw. Patay yung mga damo. Tapos maulanan lang ng konti kahit sa mga disyerto. Mabubuhay naman muli. Alhamdulillah. Sa sumunod na bahagi, ang nabiyo layan salwahi illa ma sya Allahu raf'ahu wa naskahu. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala siyang nakakalimutan na anumang wahi liban na lang sa naisin ni Allah. Bagkus ang ginagawa ni Allah sa mga wahi ay yung raf at yung naskh. Yung raf ibig sabihin kukunin ni Allah. Makakalimutan ng mga tao. Kaya nga minsan merong hadith. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinalitan na yun. Kaya ganun, pinalitan na siya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya makakalimutan yung anumang mga ipinahayag sa kanya. So sa ganung paraan, dinudulot ni Allah na palitan yung mga aya. Yung sinabi ni Allah, sanukri'uka fala tansa.
So yung sa nukri o yung ka dito, yung damir dito, ang tinutukoy si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nukri o ka, ibig sabihin nito, dudulutin namin na mabasa mo. Ibig sabihin, kapag nababasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin, kabisado niya. Sa nukri o ka falatan sa, dudulutin namin na ito ay mabasa mo, maalala mo, at hindi mo ito makakalimutan. At hindi mo ito makakalimutan. So ito yung isa sa mga kainaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya talaga nakalimot. So kahit kailan na nagbabasa siya ng mga aya ng Quran sa sala, hindi siya talaga nakakalimot. Kaya mga sahaba radhiyallahu anhum, nakabisado nila yung buong Quran sa pamagitan ng pakikinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na yung sala. Lalo na yung sala. At ultimo maliliit na diferensya sa kanyang pagbasa, nirecord yun ng mga sahaba. At doon na nga, yung iba't ibang mga ulat ng iba't ibang mga pagbasa ng Quran. Iba-ibang pagbasa ng Quran. Yung mga ahruf ng Quran. Yung nga, di ba, yung wadduhe, merong imala sa pagbasa sa duri, at yung magkaibang pagbasa ni na ano. Yung dalawang pangunahin ngayon, yung pagbasa ni na Warsh at ni na yung common ngayon na Mushaf. Yung meron ngayon tayo dito. Ito, ano ito eh. Yung Warsh, marami yun sa ano, sa Africa. Doon sila madalas magbasa. Pero ito, nakalagay, biriwayati Hafs. Likiraatil Imam Asim. So ito, iniulat ni Hafs mula sa kanyang imam si Asim. So ito yung sanad nito ng mushaf nito. Tapos iba pa yung yung kay Warsh na pagbasa. So ultimo yon, yung maliliit na distinction sa pagkakaiba-iba ng basa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinabisado rin ng mga sahaba. Kasi alam nila, yung mga binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagkamali doon. Sinadya talaga yun na ganun ipahayag sa ganoong pagkakabasa. Ganun talaga siya sinadya na ipahayag ni Allah. Dahil nga, wahada ikbarun minallahi ta'ala wa wa'dun minhu lahu. Ito ay pagpapabatid ni Allah sa kanya at pangako ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya makakalimutan ang kahit anong aya. Bi annahu sayukriuhu kiraatan la yansaha. Na si Allah, kumbaga dudulutin ni Allah na mabasa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng pagtuturo sa kanya ng isang pagbasa o ng iba't ibang pagbasa na hindi niya ito makakalimutan. Illa ma sya Allah. Liban na lang sa naisin ni Allah, pahintulutan ni Allah na makalimutan niya. Sinabi ni Qatada, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yansa shay'an illa ma sya Allah. Wala raw nakakalimutan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anumang bagay, lalo na Quran, liban na lang na naisin ni Allah. Wakila al-muradu bi qawlihi, at sinasabi ang tinutukoy dito sinabi ni Allah illa ma sya Allah. Yun nga, fala tansa. Na tinutukoy dito na fala tansa, hindi ka makakalimot. Hindi ka makakalimot. O gayon din talab, utos ni Allah, wag mong kakalimutan. Ibig sabihin, sikapin mo na makabisada at huwag makalimutan. Wa ma'nal istitna'i ala hada ma yaka'u minan naski ay latan sa manukri'o ka illa ma sya Allahu raf'ahu. So dito, yung sinasabi na huwag kang makalimot, ay kumbaga, yung kahulugan nito, yung huwag kang makalimot at hindi ka makakalimot. Kumbaga, binibigyan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng assurance na hindi siya nagkakasala sa pagbasa ng Quran dahil kung meron man siyang hindi ma-recite, di ba? Alam niya yun kahapon eh. Tapos ngayon hindi na niya ma-recite. So, ibig sabihin nun, dinulot ni Allah na makalimutan na niya sa pamagitan ng raft. Fala alayka an tatru kahu. At hindi marapat sa iyo na
kumbaga problemahin pa ito na kumbaga na nakalimutan mo. At gayon din siyempre yung nakabisado mo, huwag mong kakalimutan din. So ito yung mga kahulugan ng sinabi ni Allah na sanukri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Na alhamdulillah mga kataga na naglilinaw sa usapin kung paanong ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran. Alhamdulillah. So tutuloy natin itong iba pang usapin sa Suratul A'la inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.